Arestado sa Pasay ang isang mekaniko dahil sa pananapak niya sa isang MMDA enforcer na kasama sa clearing operation. Nahulihan din umano ng shabu ang suspect. Balita hatid ni Nico Wahe. Patapos na ang clearing operation ng MMDA sa bahagi ng FB Harrison sa Pasay City na magsimulang mag-video ang lalaking ito. Ang kinukunan niya ang dalawang MMDA enforcer na paalis na. Makikitang itinutok ng lalaki sa mukha ng isa sa mga enforcer ang cellphone. Maya-maya, tinabig ito ng enforcer, dahilan para tumalsik ang cellphone. Dito na 2 beses sinapak ng lalaki ang enforcer. Nagkaroon ng pag-uusap, pero nang makakuha ng tiyempo, umisa pa ng suntok ang lalaki hanggang bumagsak ang enforcer na si Emerson Pagala. Kwento niya, kasama raw sa natowang sasakyang nire-repair ng mekanikong suspect. Nagrereklamo kung bakit hindi raw natow ang ibang sasakyan. Dinudul-dul yung cellphone sa akin na, bibidyoan ka na, ginaganon yung mukha ko. Hindi ko na muna pinapansin. Sabi ko, pinilit kunin yan, pero hindi talaga kakayanin. Hindi, kunin nyo lahat. Napikon daw ang lalaki ng tabigi ni Pagala ang cellphone. Nagtanong lang naman ako. Iba yung sagot niya. Parang napundi po ako. Yung cellphone ko kasi, na pinambibideo ko sa kanya, tinapik niya na nabasag. Tumilapon siguro mga 3 metro yung tinapunan. Minsan lang din daw niya sinapak ang MMDA enforcer. Sir, amba lang po yung dalawa. Yung panghuli po yun. Sinagot naman ng MMDA ang reklamo ng suspect sa mga ino-operate na sasakyan. Ang pagtutowing naman kasi natin kung lahat po yan, let's say sa isang kalsada, 30 sasakyan, we have to bring 30 tow trucks. But we cannot do that, no, always. So meron mga instances na meron tayong mga sasakyan na hindi po nantotow. Ang ginagawa po natin dito, ini-issuehan natin ng ticket. Dahil daw sa nangyari, posible raw na mag-request na ng assistance sa mga pulis ang MMDA sa mga operasyon. Dahil ayaw naman po natin maulit and ayaw din po natin na may masaktan, hindi lang po ang ating enforcers but also ang publiko po. Sa kasagsagan naman ng pagproseso sa pag-aresto sa suspect, nahulihan umano ito ng hinihinalang shabu. Found out na may dala rin pala ang nakita natin yung droga sa posisyon ng ating suspect. So yung naman grams, 0.2 grams lang naman yung dala ng tao. Hindi naman yan itinanggi ng suspect. Kung sa akin po nakita, yun na siguro. So gumagamit ka kayo, sir? Indirect assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ikakaso sa suspect. Humingi naman siya ng tawad kay Pagala. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinumpirma ng Philippine National Police na may armas ang ilang tao ng miyembro po umano ng Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala pa rin pinapangalanan ang pulisya. Pero ayon sa PNP Civil Security Group, lumabas ang pangalan ng ilang sangkot sa records ng Firearms and Explosives Office. Meron din daw iba na may armas pero hindi rehistrado. Bukod sa nananakot umano ng KOJC members, naniniwala ang PNP na matuturing na private army ni Pastor Apollo Kibuloy ang Angels of Death. Muli namang itinanggi ng kampo ng pastor na may Angels of Death sa KOJC. Mga mare at pare, overwhelming support and love mula sa fellow icons ang natanggap ng global girl group na Cat's Eye sa kanilang fan showcase in Manila. I'm from Manila, Philippines. Warm welcome ang sumalubong sa Filipina leader na si Sofia at members na sina Megan, Mano, Daniela, Yunche, and Lara. Sinuklian naman yan ng grupo ng all-out performance ng ilan sa kanilang hit songs, gaya ng debut, My Way at Touch. Nag-guest din ang grupo sa It's Showtime kahapon. Ang Cat's Eye ay nabuo mula sa survival reality show ng Hybe at Geffen na Dream Academy. Shinare ng Cat's Eye sa inyong mare ang insights nila sa tinatamasang success ng kanilang career. With all these busy schedules, it's so crazy, but we still manage to find the fun of it. It's a lot of lessons learned and little things that we're oh, we should try this one. We're finding our little tips and tricks. It's really opened us up to a new audience of people, and it's just been crazy. We're so grateful. It's a lot of work, but we love doing it. We enjoy doing it, but
finding a balance and staying mentally strong and physically strong is very important. Naaresto na sa Davao City si Lloyd Christopher Lau na dating Undersecretary ng Procurement Services ng Department of Budget and Management. Nitong Agosto, nang sampahan siya ng kasong graft ng Ombudsman dahil sa maanumalyang pagbili ng COVID-19 supplies noong pandemic. Batay sa inihaing reklamo sa Sandigan Bayan, iligal at walang basihan ang paglipat ng mahigit 41 billion pesos mula sa Department of Health papunta sa PSDBM. Dinala si Lau sa CIDG Regional Field Unit 11 para iproseso. Pwede siya magpiyansa sa halagang 90,000 pesos. Wala pa siyang pahayag. Samantala, hiniling naman ni Senadora Risa Ontiveros na pangalanan ni Lau kung sino ang big boss sa likod ng pagbili ng COVID-19 supplies sa kumpanyang Pharmally na matagal nang kinukwestiyon ng ilang mambabatas. Dagdag naman ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon, sobrang baba ng piyansa ni Lau kumpara sa anyay ninakaw nila sa taong bayan. Inaasahan ng Department of Agriculture ng makakapagbenta na ng 29 pesos hanggang 32 pesos kada kilo na bigas pagsapit ng 2028. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kung mangyayari yan, pwede raw isunod na target ang 25 pesos kada kilo o mas mura pang bigas. Pero nakadepende pa rin daw ito sa international market price ng bigas sa January 2028. Para daw magawa ito, dapat mapababa ang logistics cost, pati na ang presyo ng pataba at mga binhi. Dapat din daw na may credit facility o mauutangan ang mga magsasaka na mas mababa ang interes. Prioridad daw nila ngayon ang irigasyon. Sabi pa ng ahensya, kahit naapektuhan minsan ng kalamidad ang supply, kampante silang may 3 milyong sako ng bigas na maitatabi ang National Food Authority bago matapos ang 2024. Batay sa pinakahuling monitoring ng ahensya, naglalaro sa 42 pesos hanggang 65 pesos kada kilo ang presyo ng imported na bigas sa Metro Manila. Nasa 45 pesos hanggang 65 pesos per kilo ang presyo ng lokal na bigas. Depende po yan sa klase. Ito na ang mabibilis na balita. Sumalpok ang isang multipurpose vehicle sa mga barrier sa northbound lane ng EDSA Cubao sa Quezon City. Ayon sa driver, hindi niya napansin ang mga barrier. Dinala sa ospital ang pasahero niyang babae matapos mahilo. Pansamantalang hindi nadaanan ang bahagi ng EDSA busway roon dahil sa insidente. Arestado sa buy-bust operation ng 3 sangkot umano sa pagbebenta ng iligal na droga sa Taytay, Rizal. 9 na pakete ng hinihinalang shabu ang nakumpiska na katumbas ng 340,000 pesos. Nakuha rin sa kanila ang isang baril at mga bala. Depensa ng 2 sa mga suspect, gumagamit lang sila at hindi nagbebenta. Itinanggi rin nila na kanila ang nakumpiskang baril. Ayon naman sa isa pang suspect, hindi siya gumagamit ng iligal na droga. Nakakulong na ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Matapos ang ilang taong pagtatago sa iba't ibang lugar, naaresto sa Rizal ang isang lalaking wanted sa iba't ibang kaso sa Albay. Balitang hatid ni EJ Gomez. Hindi na nakapalag ang 43 anyos na lalaking ito nang makorner ng Taytay Police sa Yacal Street, San Miguel Compound, Barangay Muzon, Taytay dahil sa patong-patong na kaso sa Albay simula pa noong 2013. Ayon sa pulisya, taong 2013 ang sampahan ng lalaki ng mga kasong murder, attempted murder, robbery at carnapping. April 2014 ang ireklamo naman siya ng qualified robbery. At noong December 2023, naharap din ang lalaki sa kasong forcible abduction with 3 counts of rape. Ilang taong nagtago sa iba't ibang lugar ang akusado ayon sa pulisya. Sa Manila po siya unang nagtago, then gumamit siya ng mga fake ID, saka fake name, ginagamit siya pag-apply ng pagpapakilala siya. Tapos hanggang sa napunta po siya dito sa Rizal, sa Taytay ng year, siguro po mga 2020. Nakipag-ugnayan daw ang Albay Police sa Taytay Municipal Police Station ukol sa posibleng pinagtataguan ng sospek. Nang makumpirma ang impormasyong naglalagi siya sa Taytay, doon na ikinasa ang operasyon sa pag-aresto sa akusado. Naabutan po namin siya sa bahay niya na nakatambay. So ma'am, siguro element of surprise, nagulat siya na
Nandun na kami, hindi na siya nakapalag. So sumama na lang po siya na maayos. Walang pahayag ang suspect na ilang araw na kulong sa Taytay Custodial Facility bago inilipat sa Albay. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ninakaw ang mga buto sa tuhod ng mga bangkay ng isang sementeryo sa Kibawe, Bukidnon. Sa Guadalupe, Cebu naman, dead on the spot ang isang babae matapos barilin sa ulo. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nakaupo habang nagsa-cellphone ang babaeng yan sa isang iskinita sa barangay Guadalupe, Cebu City nang lapitan ng dalawang lalaking may takip ang mukha at nakasombrero. Maya-maya, binaril na ang babae. Agad tumakas ang masalarin. Dead on the spot matapos tamaan sa ulo ang 40 anyos na biktima na dating OFW. Ayon sa kapatid ng biktima, naglalaro noon ang kapatid ng online game at nagtungo lang sa lugar na yon dahil malakas ang signal doon. Giit pa niya, walang kaaway ang kanyang kapatid kaya malaking palaisipan sa kanila ang motibo sa krimen. Ang istorya sa mga tao diri, kuan ko na siya na giaan ko na siya asit. Nya mo to ako na siyang ingnon na unsa man nakatinuod bing na giaan makag-asit diha. Wanta man sad siya na ayog tuon na mo istorya diha uy. Kay kabaw ka na mo istorya diha may kay na mo kunkuan ari tuon ako. Ang pulisya naman, isa sa mga tinitingnang anggulo ay may kaugnayan sa illegal na droga. Maybe illegal drugs or personal grudge o kung may nakaaway siya. Naaresto ang dalawang suspect na tumangging magpa-interview sa GMA Regional TV. Pero ayon sa pulisya, inamin ng dalawa ang krimen. Mga sinirang nitso ang dinatnan na marsidente sa isang sementeryo sa Kibawe, Bukidnon. Kapansin-pansin daw na ang mga bangkay nawawala na ang mga buto sa tuhod. Agad isinumbong ng mga residente sa pulisya ang insidente. Actually, kini ang ilahang pagtuon niini is ang maong buto or kining ang maong buto sa maong tuhod is himuon kani nila og kining agimat. Ginagamit daw kuno kana as agimat. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sabay na nanawagan na makipagtulungan ang mga may impormasyon. Ato asig yung pagalantawo no ang katong pagbungkag pa lang sa nicho. Pwede ka to mahulog nga malicious mischief o kaning pag-disrespect no sa pag-desecrate sa usa ka patayng lawas. Pwede ka na mahulog sa kaning sa civil code nato sa 309 ang as civil damage. Tensyonado ang sitwasyon sa pagitan ng pulisya at ilang miyembro ng transport group sa Bacolod City. Nagpoprotesta ang grupo matapos umanong hindi maimbitahan sa isang transport summit kung saan magiging bahagi ang mga opisyal ng LTO at LTFRB. Nga may aras ang transport summit, kag hindi kami invited. Transport secret ning tawag namon, kag sekreto nila sa amon nga transport groups. Sinubukan ang grupo na pumasok pero hinarang sila ng mga pulis. Ang pinaka-impresyon nyo, sa proper nga kundiin pwede ka mo makarali anytime. Basta magkagaha mo dito. Nagpaliwanag ang organizers ng event, roadshow daw ng isang pribadong kumpanya ang aktibidad. This is a Philippine Commercial Vehicle Show, so we provide a venue for transport. Hindi lang po naman transport, sa road transport. So yun po yung program. Kasi po per invitation po. Sa kabila ng paliwanag, nagmatigas ang grupo. Inaresto ang mga leader nila at ilang miyembro. Sugatan naman ang isang pulis at isang bumbero rin ang tinamaan ng bato sa dibdib. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.